agreement na yon. Why? To all the people of Cebu is being born will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ano, nakakulong ako dito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Si Chef Francis Marcos! Putang ina! Wow! Ayun! Fuck you! Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulong, pare! Huwag kang may lumaki na, 15 minutes sa laya. Hindi ako tumatanggap ng donation. Magmula pa noon, hindi ako tumatanggap ng donation. Pag may humanitarian ako, only the FLM family, nagbumibili rin sila ng bigas, isinasama doon sa aking bigas, wheelchair at salamin para ipamigay. Hindi ako nanghihingi ng donation. Ngayon, kung gusto mo mag-super chat dito, walang problema. Tatanggapin ko yan kasi hindi naman ako nanghihingi. Platform ni YouTube yan. Ano to, Marcos to ano to ng nanay ko dati suporta ako. Hindi ko alam na yung palang pagsuporta na yon maraming idudulot sa akin na hindi makakalimutan ng mga pagkakataon sa buhay ko. Ngayon, nakikita na pala ng mga kamag-anak ko yung vlog ko. Sa side naman ng nanay ko, may nagsasabi na tita ko, sabi, Mac, ano yan, scammer yan. Hindi ako naniwala. Alam mo, Boss MG, umabot sa punto, pinakwil ako ng aking kamag-anak, ng kapatid ng nanay ko dahil po sa nangyari na yon. Dahil mas pinili ko pang sumuporta kay Pulaong Norman Mangusin kesa pakinggan ang sinasabi ng aking tita. Kami ay kanyang vlogger, ginamit niya kami para pagmukain na talagang kami kanyang mga sariling vlogger. Ito, si Mac Pablo, supportahan nyo to, si Jojo De Guzman, si Jake Magnus. Pero kumbaga, inaangkin niya kayo in a way na iniyayabang niya na vlogger niya kayo. So, ibig sabihin, bayaran niya kayo. Parang gano'n na ang datingan. Francis Leo Marcos ako. Number 1 vlogger ako ni Francis Leo Marcos. Ngayon, nung pinasaan ako ng mga papeles, basag na basag ako. Kasi nung nakita ko yung kaso, human trafficking, qualified pa. Di ngayon, nakakulong na siya noon, binasa ko. Putya, doon ko nabasa, Boss MG, nakalagay. Yung mga babae, nag-apply na waitress. Kinukwento ng mga biktima ang apply nila waitress, pero nagtataka sila doon sa parang audition o screening na kanilang pinuntahan na nandoon si Francis Leo Marcos, pinaghubad sila. Sabi ko, teka, bakit ganun? Inuutosan na ako ni FLM na banatan yung judge na may hawak ng kaso niya. Noong time na naggagawa ako ng ganyan, mayroon na sa akin mga nag-PPM, may mga nagsasabi na sa akin, dudukuting ka dyan sa Malaysia. Oo, dudukuting ka na dyan sa Malaysia dahil sa ginagawa mong pagtatanggol kay FLM. Ngayon, meron silang hindi nakakalimutan. Ito, boss, for the first time, malalaman pa ng taong bayan. Walang nakakaalam nito. At wala akong pake kung sabihin ko to dito sa yung YouTube channel. Walang nakakaalam nito. Kaming 14 vloggers lang. Eto. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, tonight, kasama po natin ang isa sa Magic 14
na vlogger netong si Norman Gusgusin back in the day. Nabanggit po yan, mga kahombre ko, ni Bossing the Kings, di ba? Sina Mac Pablo, sina Papa Trix, maraming vlogger eh. May 14 vloggers akong babanggitin na Magic 14 vlogger, sila yung Defender. And ngayon, makakausap na po natin. Napakahalaga po na tool sa documentary na to, mga kahombre ko, kasi siya po yung top vlogger nitong si Norman Gusgusin na nagtanggol sa kanya. And ito pa ang pinakamalala, siya po yung leader, mga kahombre ko, ng FFCI Malaysian chapter, mga kahombre ko. Boss Pablo, magandang gabi sa'yo. Maraming salamat at pinaunlakan mo kami, no, sa interview tonight. Sinundan mo ang kaibigan mo na ngayon, most probably, di ba, na si The Kings. Tropa natin talaga na yan. Yan. Buti na lang, mga kahombre ko, ayan yung panawagan ko sa inyo, sa'yo, Mac Pablo, sa inyong lahat, na magsilabasan kayo because ito na po ang tamang oras to do this. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mga magsiurong. Walang nakakatakot. Siya ang dapat matakot kasi siya ang literal na merong ikakatakot, hindi kayo. Kaya magsilabasan kayo. Gamitin nyo tong platform ko para marami ang makapanood at makawitness at hindi na maulit ang mga kabulastugan na nangyari noon, ngayon sa mga OFW. Yun lang. Okay, Boss Mac Pablo, kaya mo bang ipaliwanag sa amin ngayon kung saan nagsimula ang inyong pagiging close netong si Norman Gusgusin? Nagsimula kasi to nung panahon ng pandemya. Nung una, nanonood lang ako sa kanya kasi meron akong YouTube channel pero tungkol ito sa mga karera ng motor. Ngayon, nung nagpandemya, nawala yung mga activity ng mga rider, wala akong ma-vlog, nanonood ako ngayon sa kanya at doon ako parang na-hook up sa kanyang ginagawa ng mga paglabas-labas sa EDSA, namimigay ng pagtulong. Oo, pagtulong. Nung una, akala ko talaga tunay at akala ko talaga totoong Marcos kasi syempre kapag lumabas ang isang tao at sinabi niya Marcos siya, di ba talagang parang, legit! Ay, Marcos legit! To. Di ba? Matindi to, Marcos. Matindi, oo. Mabigat, tas Marcos. lumalabas at tumutulong pa sa ating mga kababayan. Tas boss, di ba, nakakapagpabigat din, mga kahombre ko, na ito ay nangyari noong pandemya. Hindi lahat ng tao nakakalabas. Kaya kahit pa paano, may bigat yung tao na yon. Kasi nakakalabas, di ba? May sari-sari siyang permit, tama? Oo. Tapos makita mo pa yung sobrang yaman niya. Kapag nakita mo talaga siya, sobrang yaman ng kanyang pinoportray na pagkatao na yung bahay, pinapakita niya, yung kanyang mga mansion, yung kanyang swimming pool, yung kanyang mga sasakyan na talaga namang bihira yung merong ganun na mga sasakyan dito sa atin. Tapos, naghamon pa siya ng sunugan ng pera. Sino ba naman hindi maniniwala nun? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Kaya ako, bilang isang galing sa hirap, at talagang ako napahanga nitong si Francis Leo Marcos, doon ako talaga nahulog yung parang loob ko sa kanya. Ay, ang galing nito, ang bait nito. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend, mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20, mga kahombre ko, sa una mong pagpapadala using my code.
Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Bihira to. Ang lakas ng loob lumabas ng mga kahit pandemya na tumutulong sa ating mga kababayan na hindi niya iniinda na siya mahawa ng sakit, COVID. kung siya ay makakuha ng COVID o kung ano man ang mangyari sa kanya. Kasi yun nga yung kanyang pinapakita, astig na astig talaga bilang isang Marcos. So, kasi nanay ko kasi ay sumusuporta sa mga Marcos noon. Kumbaga, nung buhay pa nanay ko, basta tungkol sa Marcos, ano siya, yung parang interesado nanay ko. Kaya nung lumaki, nung nakalakihan ko yun, parang nung may nakita ko Marcos, uy, ano to, Marcos to ano to ng nanay ko dati suporta ako. Hindi ko alam na yung palang pagsuporta na yun, maraming idudulot sa akin. Na oh my God, eto na. Hindi makakalimutan ng mga pagkakataon sa buhay ko. Oh my God, mukhang mabigat to. Sige, okay, go. Ngayon, umpisa pa lang ng pandemya, nag-lockdown na dun sa Malaysia, kung nasaan ako noong time na yon. Lagi ako nakasunod dyan, magla-live siya, ire-record ko, i-re-upload ko sa akin channel, magre-reaction ako, magsasabi ko talaga ng ng bihira tong taon to, hindi natin na to makikita yung ganitong tao na ako nga pa nga mismo ang nagsasabi sa aking YouTube channel, gawin natin tong politiko, gawin natin tong posisyon ang pwede sa kanya. Hanggang may nga nagsasabi, party list, representative, hanggang senador, hanggang pati nga presidente, gawin daw tong presidente kasi nung time na yun, na mga politiko hindi ganong nakikitang lumalabas, pero ito talagang lumalabas, tumutulong, namimigay ng bigas. So, nung mga nangyari tong ginagawa mo, no? Na sinabi mo na nire-re-upload mo yung video niya, nire-reactionan mo. Ano to? May basbas ka na ba niya na gawin mo ito or initiative mo lang to? Initiative ko lang kasi narinig ko sa kanya, ang sabi niya, sa mga vlogger, i-re-upload nyo tong video ko, ipakalat nyo tong video ko, hindi ko kayo ika-copyright, gawin nyo ang lahat para makita to ng taong bayan ang ginagawa kong kabutihan. Yung ginagawa nating mayaman challenge. So ako naman, syempre, bilang isang aspiring vlogger talaga na gusto kong maging malaking YouTuber, sabi ko, eto na yung kumbaga isa sa mga susuportahan ko na hindi nang copyright kasi bihira yun. Yung mabait sa sa mga video niya na kahit na i-record mo o i-re-upload mo hindi siya magagalit. Kaya ako, kumbaga naging ko noon, lagi ako nakaabang. Cellphone ko kahit yung cellphone ko noon, Asus lang na yung pupugak-pugak na cellphone. Talagang ako talaga abang ng abang sa kanyang live para mai-record ko at mai-re-upload at makapagbigay ako ng reaction sa kanyang ginagawa ko noon. Nakabutihan kasi yun nga yun nabulag ako yung kabutihan, yung pagtulong niya. Ngayon, kasi may mga sign na parang meron na sa akin mga nagsasabi. Sa side ng tatay ko, may nagsasabi sa akin, kapatid ng tatay ko, Mac, huwag ka masyadong panatiko. Aralin mo muna siya. Ngayon, nakikita na pala ng mga kamag-anak ko yung vlog ko. Sa side naman ng nanay ko, may nagsasabi na tita ko, sabi, Mac, ano yan, scammer yan. Hindi ako naniwala. Hindi ako naniwala. Totally hindi ako naniwala. Kasi sabi ko, parang sa isip ko, paano ito magiging scammer? Napakayaman. Pinapakita niya yung mga painting ni Imelda Marcos in gold. Tapos may pirma. May pirma pa. Yes. Di ba? At nakatira sa penthouse sa Legrand.
Tapos ang kanya sasakyan, talaga namang hindi mabilang. Mansyon ang tinitiran. Kaya para sabi ko, kumbaga wala akong buwang sa ganito pa noon na yung pagpa-flaunt pala ng mga kayamanan, ng mga gantong akin to, akin yan, isa palang way yan ng mga conman o ng tinatawag na mga scammer nga. Grabe. Okay. Kahit, panahon ng pandemya yon, dire-diretso lang ako sa pagre-upload, pagre-reaction. Hindi ako marunong mag-live noon, puro upload lang ako, edit lang ng video. Isang araw, paggising ko, meron sa akin chat ang aking tita. Madaling araw, alas 5 na madaling araw yung chat niya. Hindi ko binuksan kasi alam ko papagalitan ako sa ginagawa ko. Nag-vlog ako kasi usually ang upload ko noon alas 8 ng umaga. Pagkatapos ko mag-vlog, binasa ko yung chat ng tita ko. Pagkakita ko, nung binasa ko, Mac, totoong scammer yan. Ayaw mo maniwala. May pinasa sa akin yung tita ko na parang screenshot ng isang official from CIDG Bulacan sa cybercrime. Ngayon, nakalagay doon, ma'am, ito po yung list ng mga nasa parang binabantayan ng cybercrime. Ngayon, nung tignan ko, nandun yung pangalan ko, nasa pinakaibabaw. Ang aking pangalan, nakalagay, ako ay fake news peddler, nakalagay. E di ngayon, parang naano ko, yung puso ko, lalo akong naano, sabi ko, teka, ba't ako malalagay sa fake news peddler? Ang aking sinusuportahan naman, totoo ang ginagawa. Namimigay ng bigas, araw-araw, nagla-live. Ayon yan sa CIDG? Na nakita mo yung sulat? Na nandun ka? Isa ka sa vlogger niya, kaya nadamay ka. Oh my God. Actually, yung pangalan ko nandun sa pinakataas at ako ay binabantayan ng CIDG Bulacan Cybercrime dahil ako ay taga Bulacan. Grabe. Ngayon, nakilala nung taga Kapitolyo, may nakakitang taga Kapitolyo. Kasi ang pamilya namin, yung mga kamag-anak ko, nagtatrabaho sa gobyerno, sa Bulacan, nung time na yon. Nakita nila ngayon yung pangalan ko, nakilala ako nung isang katrabaho ng tita ko at pinasa sa kanya, uy, yung ma'am, yung mo, di ba pamangkin mo to? Nakalagay siya sa sa cybercrime na binabantayan. Nung makita ko yon, sa halip na ako'y kabahan o kung ano man maramdaman ko, buwisit ako para ako nagalit. Sabi ko, eto ba yung gustong pigilan ng mga taga-gobyerno, yung tumutulong na tao, susuportahan ko, ayaw nila. Maraming ginagawang kabutihan. Kaya ang ginawa ko, hinisnab ko yun. Hindi ko pinansin yun. Alam mo, Boss MG, umabot sa punto, pinakwil ako ng aking kamag-anak, ng kapatid ng nanay ko dahil po sa nangyari na yon. Dahil mas pinili ko pang sumuporta kay Kulaong Norman Mangusin kesa pakinggan ang sinasabi ng aking tita. Nako Mas po. pinili ko pang suportahan si Francis Leo Marcos. Alam mo, Kasi naniniwala ka talaga sa kanya. Oo, alam mo ba? Pero hindi ka pa niya napapansin, tama? Hindi ka pa niya napapansin ngayon. Sa ngayon, di ba? Niya na ako noon, napapansin niya na ako noon at kumbaga shoutout niya na ako. Pero hindi ka niya binabayaran. Hindi ka niya binabayaran. Hindi. Okay. Never ako nakatanggap ng kahit 5 duling kay Norman Mangusin. Kasi yan ang laging sinasabi ng mga basher ko noon na sumusuporta ako kay Francis Leo Marcos. Bayaran daw ako ni Francis Leo Marcos. Pero never akong nakatanggap ng kahit magkano mula sa kanya. Ngayon, nung ako ay hindi nakinig sa tita ko, almost 3 years o more than 2 years, hindi ako kinausap ng tita ko. Talagang pati sa mga GC namin magpipinsan, inalis ako. Talagang totally shut down from my family. Talagang sabi ko, mas pipiliin ko to si Francis Leo Marcos. Hindi ko to bibitawan. Kasi nga, ako talagang nung nakita ko siya namimigay ng bigas, merong nakatira sa gilid ng kalsada sa EDSA, meron lang mga tagpi-tagping tela ang ginagawa nilang bahay, tas meron lang mga payong na sira-sira, tinatakip nila sa kanilang ginagawang bahay. Tas sumilip doon si Francis Leo Marcos, inabutan ng pagkain.
durog na durog ang puso ko doon. Sabi ko, hindi to pangkaraniwan tong taon to. Talaga pala ako, napakabait nito. Hanggang sa umabot pa na nung ako na ay kanyang totally talagang kinikilala na. Number 1 vlogger, Mac Pablo, number 2, number 3, number 4, number 5. Sinashoutout niya na kami isa-isa. Actually, umabot pa nga kami nun, hindi lang 14, napakarami hanggang 50. Hindi niya na sinashoutout isa-isa. Kasi meron na lang siyang listahan ng mga vlogger na nagre-re-upload ng kanyang mga video. Talagang in-employ niya, in-enable niya kami na kami ay kanyang vlogger. Ginamit niya kami para pagmukain na talagang kami kanyang mga sariling vlogger. Ito, si Mac Pablo, supportahan niyo to. Si Jojo de Guzman, si Jake Magnus. Pero kumbaga, inaangkin niya kayo in a way na iniyayabang niya na vlogger niya kayo. So, ibig sabihin, bayaran niya kayo. Parang gano'n na Parang ang ganon. datingan. Kasi nga, yun ang kanyang way na nung pinapare-upload niya yung kanyang mga video, parang hawakan na niya eh. Parang hawak ko na to kasi re-upload na to ng re-upload ng mga video ko. At talaga naman mabenta yung mga video niya. Talaga umaabot ng 3 million, 4 million views. Ang mga video niya sa akin ng time na yon. So, bilang isang number 1 vlogger niya, syempre parang ako, proud ako kasi ang ginagawa nitong taon to pagtulong. Ang ginagawa nito kabutihan. So bilang naging number 1 vlogger niya, sinusuklian ko yun ng talagang tunay na suporta. Katulad niya, kuwari may problema siya sa kanyang mga live streaming. Tuturuan ko siya kung paano siya gumamit ng laptop, may mga StreamYard, may mga camera ng cellphone na tinuturuan ko siya kung paano mas okay na pagla-live. So, nakakausap mo na rin siya. Nakakausap mo na rin siya, tama? Minsan, after every live, tatawagan niya kami, mga 14 vloggers noon. Actually, hindi pa kami 14 vloggers. Kumbaga, yun lang yung naging tawag nung umalis kami ng suporta. Pero nung time na yun, sila Spencer Lacale, sila Ate Lisa Paris, sila Papa Trix, kami yung mga magkakatropa na every time pagkatapos mag-live ni Francis Leo Marcos, nung hindi pa siya nakukulong, kami ang kanyang tinatawagan. Tapos kami yung kanyang, kumbaga, mini-meeting niya kami, sinasabi niya, ganito, ganyan, ang aking mga gagawin, ito ang aking pagtulong, ito ang aking gagawin na project, ito, mamimigay tayo ng bigas, marami tayong tutulungan, Mayaman Challenge, yung mga namimigay ng bigas, kuwari nagbigay ka ng 10 sakong bigas, 20 sako ng bigas ang matatanggap mo, ipamigay mo sa yung mga kababayan o kung sino man yung gusto mong pagbigyan. Kaya kumbaga parang kami, sa grupo namin noon, actually meron pang iba mga vlogger, di ko na lang matandaan yung iba, yan, sila Kabise, talagang talagang suportang-suporta. Tapos pagkatapos na mag-usap-usap, matatapos na yun, tatawagan niya ako ng personal. Yun. Tatawagan niya ako, video call, sabi niya, Mac, paano to? Meron na akong kita sa YouTube. Ang laki ng kita niya sa YouTube noon, nasa million na. Hindi ko na lang alam kung 1.4, 1.5, kung basta mapakalaki na, nasa million na. In the span of almost parang 2 weeks na kanyang pagla-live. Kasi talagang yung live streaming niya namumula sa super sticker, sa super chat. Ang laki ng kanyang kinita. Binidyo call niya ako, pinakita niya sa akin yung kasi wala pa siyang AdSense that time. Pinakita niya sa akin kung paano aayusin yung AdSense niya. Tinuruan ko siya para makasahod siya, para makuha niya yung sahod niya. Ngayon, pinakita niya sa akin yung sahod niya, ang laki. Talagang nung kinonvert ko sa peso, ang laki. Nagulat ka, syempre. Oo, kasi syempre bilang vlogger, hindi ako kumikita ng ganun. Pero siya, ilang araw pa lang siya nagbo-vlog, talagang napakarami niya ng kita. Kasi nga, ang mga video niya rin naman noon, talagang ang daming views. Million views, mayat-maya, million views. Mag-live siya ng umaga, mag-live siya ng hapon, kahit tigsa sandali lang. At sa gabi, talagang minsan 1 oras, 2 oras, talaga napakaraming views nanonood sa kanya. More than 20,000 na live streaming viewers. Yun. Dami. Kaya ako, syempre, nakilala din ako noon at kada upload ko, talagang sinusundan din ng mga tao. Tapos, nung una, hindi ko kasi napapansin to na parang hinahawakan niya kami sa leeg.
Oh. Ngayon, nung dumating na sa punto na, kumbaga parang peak niya na sa, Peak niya na. sa YouTube. Social Oo. media, oo. Oo, nung laya pa siya, ha, yung peak niya nung laya pa siya, ano na kami, kumbaga parang talagang nakuha niya na yung loob namin. Lahat kami ng mga vlogger na sina-shoutout niya, mga nasa 50 yan. Laging nakalista yan. Every live, pinapakita niya na. At talagang ma-shoutout ka lang ni Francis Leo Marcos noon, parang Big it's a time blessing. na. Oh, blessing na talaga kasi kinabukasan, yung YouTube channel, puputok, talagang patok ang mga video. Talagang ikaw susuporta ng napakarami niyang followers. Eto na. Siyempre, kapag ikaw nasa taas ka lang ng taas ngayon, mararating mo yung pagbaba. Pero kumita ka rin sa kanya, tama? Tama, kumita ako. Kumita ka rin sa views. Malaki-laki rin kinita mo by doing Kumita all ako of nun. these things. Kumikita ako nun ng meron akong isang kinita, nasa parang 520 520k isang buwan. The next month, parang 540. Basta, puro 500,000 yun, yung aking kinita noon. At bilang isang dating OFW lang, na noon lang nakahawak ng malaking pera, talagang very thankful. Kaya nga talagang solid talaga ako sa kanya. Sumolid ka talaga. Ako sa kanya. So anyway,ung ganun pala, tama lang siguro na hindi kanya pinapasweldo, tama? Oo. Okay diba? lang sa akin. Kasi Diba? isa pa nga, voluntary yung ginagawa Voluntary ko. ka, tama. Oo, parang ako'y volunteer vlogger. Hindi ako pumirma ng kontrata sa kanya. Wala, hindi ako nanumpa sa kanya. Talagang ako lang, ay ginawa ko lang to dahil nga tuwang-tuwa Naniniwala ako sa ginagawa ka. niyang Naniniwala kabutihan. ka. Yes. Is bilang isang Marcos, bilang isang gumagawa ng humanitarian sa panahon ng pandemya, yun Solid talaga yun. ang naging, parang sabi ko, bihira to. Hindi to ginagawa kahit ng mga politiko noon. Noong time na yun, hinahanap nga ng mga, ng mga kababayan natin, yung mga mayor nila, hinahanap yung mga congressman nila. Pero merong Francis Leo Marcos na pinapakita niya, wala tong COVID sa akin. Walang alcohol, talagang kung mamigay, kung makipagkamay, kasi yung sasakyan niya, dala-dala niya yung sasakyan niya, may dala siya mga pagkain, talagang lilibot yan doon sa may EDSA o kung saan man siya mapunta, mamimigay ng pagkain. Walang pinipili, kay sidewalk vendor, kay street sweeper, kay siya ay pulube, binibigyan ng pagkain. So bulag na bulag ang aking mata noon sa ginagawa niyang pagtulong. Sa breaking news na tayo. Ako nun, lagi akong puyat noon dahil nga sa kanya mga live streaming. Ini-edit ko isa-isa. Minsan natutulog ako, umaga na. Talagang ang tulog ko noon, pag nakita kong nag-play na yung 8 o'clock in the morning ko na vlog, matutulog na ako noon. Ngayon, nung isang beses na na natulog ako, maya-maya ginigising ako ng aking partner, ng aking asawa. Ngayon, nung ginising na ako, sabi na, Mac, tignan mo to, si FLM, hinuhuli ng NBI dun sa kanyang, Legrand Tower, dun sa kanyang penthouse. Sabi ko, ano yan, di totoo yan. Fake Tulog news. pa ako. Fake news yan, di yan totoo. Di ngayon, nung nakita ko yun, parang legit balita talaga ng GMA, tingin pa ako sa iba, ABS-CBN, tingin pa ako sa iba. Ay, mainstream media nagbabalita. Teka, napabalikwas ako ng bangon. Puyat ako, napabalikwas talaga ako. Pagkita ko totoo nga, talagang hinuhuli siya. Talagang breaking news. Ay, parang doon na ako lalong alam mo yung parang nagbalik sa isipan Nagalit ko yung... ka. Oo, yung ako nasa listahan ng binabantayan ng NBI cybercrime noon. CIDG. Oo, CIDG. Ayun, sa CIDG ng Bulacan. Sabi ko, teka, parang ganito pala talaga. Kapag ikaw tumutulong, talagang pipigilan ka. Ikaw Mali talaga yung naiisip mo, in short. Kabaliktaran Yes. talaga. Talaga, Bulag ka talaga. Yun talaga yung naiisip ko na, sabi ko, ano ba naman klase itong mga taon to? Tumutulong lang, namimigay lang ng pagkain, namimigay lang ng bigas. Naghamon lang ng mayaman challenge, ipapakulong nyo. Alam mo ba, Boss Mac, na parehas tayo ng iniisip noon?
nung nakulong siya, kung ano yung iniisip at sinasabi mo ngayon, yun ang naiisip at sinasabi ko noon. In fact, ewan ko kung alam mo, pero nung Alam ko nakulong yan. siya, nag-video ako. Diba? He's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita, man. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. Anyway, salute pa rin sa'yo, FLM. May mga nagawa ka mali sa tingin ko, sa tingin ng batas. Pero para sa akin, syempre, hindi naman kita kilala ng ganong kalalim. I don't know. Wala kang tunay na patunay kung talagang ganon kang kawalang yan. So, Ewan ko, man. Parehas tayo. Kaya ako nakikinig eh. Kasi ganyan din ako noon ha. Iniisip ko, in fact, nag-comment pa ako sa video ni Erwin Tulfo. Sabi ko, bakit naman ganito? Pwede ba na siya naman yung bigyan nyo ng chance magsalita? Kasi puro kayo na lang. Totoo yan ha. Bulag na bulag din ako. Anyway, sige. At alam ko yun, Boss G, talaga nagbigay ka rin ng bigas dahil sa kanya. Oo, dahil sa kanya. Mayaman challenge. Dahil sa kanya, oo. Oo. Tama. Kaya ano ko yan eh. Yung mga iba mong video nun, nireactionan ko pa nga yan eh. Kasi talaga natutuwa ko na ang daming mga influencer din at yung mga ibang mga kilalang tao, katulad ni The Kings, katulad mo, merong mga mayor, merong mga politiko na talagang yung mayaman challenge niya, kinasahan at pinantulong sa taong bayan. Kaya yung sama ng loob ko noon nung hinuhuli si Francis Leo Marcos ni Sir Vic Lorenzo ng NBI Cybercrime. Sila kasi yung opisinang bukas lang noon sa NBI at nung lumabas yung kanya warrant of arrest, kumbaga sila ang naghain ng warrant of arrest doon sa Legrand. Ngayon, bagsak na bagsak ako noon. Sabi ko, ano bang klase tong mga taon to? May puso pa ba tong mga to? Grabe ang ginagawang pagtulong ni FLM. Napakabuting tao tapos ipapakulong nyo. Nung time na hinuhuli siya at breaking news nga, ang daming tumatawag sa akin, ang daming kumokontak sa akin. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Nag-video ko, sabi ko, wag po kayo mag-alala, si Francis Leo Marcos, lang po yan, magpapiansa lang po yan, uuwi po yan. Yun pa ang sabi ko. Diyan na ako, meron na napansin na yung mga basher ko, kasi maraming basher noon eh, talagang grabe ang bashing noon sa akin. Meron tinatawag noon na Talino Warriors, headed by Boss Mike Cervera. Nung time na yun na hindi pa nahuhuli si Norman, hindi ko sila pinapakinggan, hindi ko sila pinapanood. Video lang ako ng video, upload lang ako ng upload. Wala akong pakialam sa kung ano ang sasabihin nila. Kasi ang naiisip ko noon, bakit ko sila papakinggan? Kada upload ko ng video ko, marami akong views. Talagang nagmi-million views. Sila ang kukonti lang ang views at kukonti lang ang mga naniniwala sa kanila. Mas marami naniniwala sa akin sa pinapakalat kong kabutihan. Di ngayon, gulong-gulo isipan ko noon. Tinignan ko yung mga page ng mga basher, mga YouTube nila. Grabe ang kanilang katuwaan para sa nangyari kay Norman Mangusin. Ngayon, nag-backtrack ako ng mga vlog nila. Tinignan ko, ang dami na pala nilang vlog tungkol sa akin, ang dami na pala nilang pinagsasabi tungkol sa akin. Hindi ko talaga sila tinutukan at hindi ko talaga sila pinapansin. Pero nung time na yon, sabi ko sa'yo, Boss MG, hindi ko lang matandaan, meron kami pupuntahan nun ng asawa ko, nung nasa Malaysia kami nun. Sabi ko sa'yo, nakasakay ako nun sa Grab, umiiyak ako, sabi ko, talagang mura ako na mura sa isipan ko, pati sa asawa ko, masama loob ko sa mundo noon. Grabe kayo, ang tao tumutulong lang, pinapakulong nyo. And then, ayan na, talagang nung time na yon, kinokontak na ako nung si Yama, kinokontak na ako nung nakakausap ko na rin yung abogado niya, meron siyang abogado noon na babae, kinokontak ako, magbi-video call kami, eto ang sasabihin nyo, eto ang gagawin nyo, papakalat ko yan doon sa ibang mga vlogger, papasahan nila ako ng mga dokumento, mga maling mga akusasyon laban kay Francis Leo Marcos. Eto na. Para ako binasag. Alam mo parang antibay ko eh. Francis Leo Marcos ako, talagang sabi ko, kahit hanggang mamatay, Francis Leo Marcos ako, wala akong ibang susuportahan dito sa
sa social media, Francis Leo Marcos ako. Number 1 vlogger ako ni Francis Leo Marcos. Ngayon, nung pinasaan ako ng mga papeles, basag na basag ako. Kasi nung nakita ko yung kaso, human trafficking, qualified pa. Tinignan ko sa Google, tingin-tingin ako sa Google, ano yung kasong human trafficking? Putya, doon na nakalagay. Nag-aano ka ng mga babae o nag-aano ka ng mga tao na dadalhin mo sila sa ibang lugar, sasabihin mo, meron silang ganitong trabaho, pero yun pala, pagdating doon, magiging sex worker o kaya sila ay magiging alila. Talagang kung yung job scope na pinag-usapan nyo nung sila nag-a-apply, hindi yun ang magiging job scope nila. Oo. Ngayon, sabi ko, teka, parang napakasama naman ni FLM kung yun ang kanyang kaso. Ngayon, Di ngayon, meron mga lumabas na kaso, anti-alias. Sabi ko, eto, hindi ito totoo kasi Francis Leo Marcos to Marcos to. Tapos yung kaso niya sa human trafficking, Norman Mangusin pa nakalagay. Sabi ko, nagkamali lang, identity, parang gano'n, may tawag din parang false identity something. Yun. Nagkamali lang ng taong hinuli. Yan pa yung mga sinasabi ko sa mga vlog ko noon. Sabi ko, malilinawan ng mga tao, malilinawan ng mga taga-NBI. Ngayon, inilive siya ng NBI, nilive stream siya, ini-interview siya. Nagsalita pa nga siya doon, sabi niya, ako po, wala po akong ginagawang krimen, ako po, wala po akong inagrabyadong tao, nagtatrabaho lang po ako para makatulong sa aking mga kababayan. Sabi ko, yun! Yan ang Francis Leo Marcos. Puta, sabi ko, sa asawa ko, tignan mo. Si Francis Leo Marcos, puta, lumalaban. Hindi talaga siya yan. Nagkakamali lang ang NBI. Ganyan. Di parang ako, sabi ko, nilalabang ko pa si Francis Leo Marcos noon. Ngayon, nagkaroon talaga ako ng downtimes nung wala na akong nakakausap na Francis Leo Marcos. Kasi siya yung guide ko sa mga vlog ko. Siya yung mentor, parang mentor mo. Siya yung everyday na nakakausap ko. Mac, eto ganto gagawin natin, eto sasabihin mo, eto ang mga iba-vlog mo. Talagang yung kung ano yung kuwari sasabihin niya sa gabi, tanghali o hapon pa lang binablog ko na yan parang teaser sa kung ano mangyayari doon sa live stream niya. Para abangan ng mga tao. Talagang doon umaabot, nakikita ko noon, umaabot na mga nanonood sa live niya. Umaabot na ng more than 20K, nagte-30K. Talagang kapag dumating na 9 o'clock, 10 o'clock, Francis Leo Marcos time na yan. Talagang napakaraming nanonood. Di ngayon, parang sabi ko, parang pinanghinaan na ako ng loob. Tapos tingin pa ako ng tingin doon sa mga vlog ng mga basher. Ngayon, sabi ko, teka, baka mamaya totoo itong sinasabi ng mga basher. Nag-question ka rin, oo. Oo, nag-question na ako. Tapos yung mga kamag-anak ko, hindi na ako kinakausap. Parang, nga pala. Teka, parang wala akong kasama. Parang alam mo yung parang, ang naging pamilya ko na lang, parang naging tropa ko na lang, 14 vloggers, yung mga grupo namin ng mga vloggers noon. Ngayon, nag-uumpisa na ako manood ng mga vlog nila Mike Cervera, nila Bungo TV, nila Alam na Dis, si Ant, at marami pang iba yun marami pang mga vlogger noon, sila Manuel Mejorada, kasi ang daming yung files na parang PDF, tinatamad akong basahin yung pinasa sa akin ng abogado niya, binasa ko, isang araw binasa ko. Di ngayon, nakakulong na siya noon, binasa ko. Putya, doon ko nabasa, Boss MG, nakalagay. Yung mga babae, nag-apply na waitress. Ngayon, kinukwento ng mga biktima, ang apply nila waitress, pero nagtataka sila, doon sa parang audition o screening na kanilang pinuntahan, na nandoon si Francis Leo Marcos, pinaghubad sila. Putya. Tapos doon sa salaysay ito mismo doon sa kaso. Doon sa doon ng mga kababaihan na nagkaso. Hinipuan daw sila, kinakapa daw yung kung mga masiselang parte nila. So syempre dahil gustong-gusto nila makapag-abroad at pinangakuan sila ng malaking sweldo, syempre, di ba parang baka lang to, test lang talaga to, baka ito talaga screening. Ngayon,
umabot sa punto na parang malaswa na yung ginagawa, di parang hindi pa rin sila pumapalag kasi syempre, pangarap mo na makapag-abroad. Eto na yun. Parang last test na to eh. Kaya ikaw ay parang susunod ka na lang sa kung ano ang gusto nitong si Norman Mangusin. Ngayon, nung pababa pa ng pababa habang ako'y nagbabasa, nahanap ko yung mga kumbaga yung mga importanteng details. Nakarating naman pala talaga ng abroad yung mga babae. Pero ang problema, yung apply nilang waitress, pagdating doon, naging sila, yung nagbebenta ng aliw. Dilagay sila sa kwarto-kwarto. Tapos, doon sa kwarto na yon, hindi sila nakakalabas. Doon na sila natutulog, doon kumakain, doon naliligo. Doon lang sila sa buong buhay nila. Oh my Doon lang God. sila. Totoo doon ba lang sila. yan? Is that real? Oo. Ayun yung nakasulat. Yes, so nandun God. talaga sa affidavit. Yun ang ginagawa sa kanila. At hindi lang yung may nagpasa sa akin. Meron din sa akin mga nagkwento from NBI nung nakausap ko na sila. Yan din yung kinuwento nila sa akin. Di ngayon, nung nabasa ko yan, hanggang sa kung paano sila tumakas, hanggang sa kung paano sila pumunta ng Philippine Embassy na wala silang kahit anong pera, wala. Meron lang tumulong sa kanila, parang konduktor ng bus. Sumakay sila kahit wala silang pamasahe, pumunta sila doon sa lugar na yon na mayroong embassy. Nakalabas sila doon sa kinasasadlakan nila na Kwarto. napakaruming trabaho, na kwarto. Ayun na. Doon nagkaroon ako ng parang doubt. Parang nagkakaroon ako ng sa Question kanya. marks na ngayon, oh. Oo. Tapos nanonood pa ako sa mga vlog ng mga basher ko. Di sabi ko, putya, mukhang pala talaga Iba to si... to. Oo, Oo, iba parang na may to. tinatago. Oo, parang sabi ko, parang nagdududa na ako. Ngayon, di nakakulong nga siya noon. Magulo isipan ko. Vlog pa rin ako ng vlog. Tapos, hanggang sa parang nagtataka ako, 1 week na, hindi pa siya nakakapagpiyansa. Sinasabi niyang kanyang mga tauhan, kinuha daw ng NBI yung bag niya, 2 milyon ang laman, mga ganun ba? Ninakawan daw siya, binablog ko naman. Siyempre, ninakaw daw to ng mga NBI. Di, nung ako'y vlog lang ng vlog na meron ng pagdududa sa kanya, isang madaling araw, after siguro mga 15 days, 20 days na hindi ko nakakausap si FLM at parang ako nanlulumo na. May tumatawag sa akin sa number ko sa Malaysia. Okay. Siyempre ako, tataka ko. Itong number na to, ginagamit ko lang to, pang pang register lang sa mga WhatsApp, sa mga Instagram, Telegram, Facebook. Paano may makakakuha ng number ko? Eto na, sinagot ko. Pagsagot ko, hello? Ito. Hello, Mac, ako to. Ako, sino po ito? Kasi parang bumubulong, di ko maintindihan. Si FLM to, Mac, nakitawag lang ako. Ako, uy, FLM, puchat na. Alam mo yung nabura lahat ng inala ko sa kanya. Nabura lahat ng aking pagdududa sa kanya kasi tinawagan ako. Mac, sabi niya na, Mac, eto, ginawa sa akin. Grabe ginagawa nila sa akin. Ginugulpi daw siya. Yun daw kanyang mga pagkain para daw hindi daw tama. Meron daw siya nararamdaman sa katawan niya na parang yung pinapakain sa kanya ng mga taga-NBI kahit daw padala lang sa kanya na pagkain. Pag pumasok na doon, parang iba daw ang pakiramdam niya pagkatapos niyang kainin. Para daw siyang nangihina, ganyan. Sinasaktan daw siya, pinapaamin daw siya sa mga kasalanang hindi naman daw niya ginawa. Tapos sabi niya, pero wag mo to ibablog. Mac, sa'yo ko lang to sinabi. Sa'yo ko lang to ginawa. Pwede syempre, ako naman. Sabi ko, putya, talagang tiwalang-tiwala sa FLM. Ako talaga number 1 vlogger niya. Syempre, talagang pumapalakpak yung tenga ko. Talaga sabi ko, ibablog ko to, pero hindi ko sasabihin. Hanggang sa nagbablog ako, sinasabi ko na naginip ako. Ito yung akin na panaginipan. Ito yung sinabi sa akin ng FLM. Para hindi dating, may contact siya sa akin. Ngayon,
meron ng kumakausap sa akin na isa sa mga basher noon. Natagpuan nila yung aking Facebook page. Kinokontak ako doon. Pero hindi ko siya ina-accept. Binabasa ko lang siya. Tong basher na to, tong nagbablog din nung time na yon, ang dami nga sinasabi patungkol sa kay FLM eh. Nagtutugma yung mga kwento doon sa kaso at nagtutugma doon sa kanya mga sinasabi. Marami siyang alam. So, Okay. talagang Tugma, basok talaga. Oo, tugma. Oo, talagang nagtugma. Sabi ko, teka, hindi to totoo. Kinokontra ko 'yon, iba-vlog ko 'yon. May nag-chat sa akin, ito, pinabasa ko pa. Sabi niya, ganito ganire. Hindi totoo 'yan. Hindi totoo 'yan. Walang Norman Mangusin, Francis Leo Marcos 'yan. Tinago siya at siya ay ginawang kumbaga, hindi siya inilagpad sa taong bayan na siya isang Marcos dahil siya ang pag-asa ng bayan. Andiyan na. Kumbaga, alam mo yung pagdududa sa isip ko, nawawala. Pero once na tinawagan ako ni FLM ng madaling araw, yung pagdududa, babalik. Pag tinawagan niya ako ng madaling araw, talagang mawawala yon. Ngayon, eto na. Parang may nagtutulak sa akin. Kada tawag ni FLM, nire-record ko na. Ini-screen record ko. Oo, kasi parang vigilant na ako. Parang naging vigilant na ako. Parang sabi ko, teka, nasa kulungan na to. Baka mamaya sumabit ako dito. Oo, Tapos, tama ha. Tama yun. yun. Bawal Kasi yun. po, Bawal yun. Oo. Kasi, putya, nagtataka ako, madaling araw tumatawag siya sa akin. Oh my God. Ngayon, alam mo, nung mga unang araw na ganyan, na siya'y tumatawag sa akin, at sabi nga niya, ako lang yung kanyang tinatawagan. Okay pa yon, tama. Good pa yon. Oo. Nagtataka ako, yung mga kasama ko rin vlogger, parang iba na rin yung kanilang binablog. Yun, kung ano yung binablog ko, parang yun din yung binablog nila. Minsan nauuna pa sila. Sabi ko, teka, parang ano pa to? Parang, paano nila nalalaman yun? Yung mga sinisiwalat ko, nauuna pa sila minsan. Sabi ko, teka, paano nangyayari yun? Ako lang naman ang kinokontak ni FLM. Putya, ito na. Gumawa ako ng GC ng mga tropa kong vlogger. Sabi ko, pare, ito sikreto lang natin to. Tinatawagan ako ni FLM gabi-gabi. Sinasabi niya sa akin kung ano yung panlalaban natin sa SOCMED. Ngayon, sabi ko, paano niyo nalalaman yun? Kasi ako lang yung tinatawagan. Ngayon, sinabi nitong si Tol Jojo, pare, kasi si Tol Jojo nasa Hong Kong yan Jojo de Guzman. Sabi niya, pare, ako tinatawagan ako niya Ako lang daw ang tinatawagan niya Wala siyang ibang tinatawagan na vlogger, ako lang. Di ngayon, nandun din sa GC si Jake Magnus, kakatawag lang sa akin yan, kani-kanina lang. Ako lang daw yung tinatawagan niya. Sabi ko, putya, ba't ganun? Sabi niya, ako lang tinatawagan niya. Sabi sa inyo, kayo lang ang tinatawagan niya. Pero bakit ganun? Di ba parang sabi ko, ano ba to? Ano tong play na to? Ang laki ng duda ko sa kanya. Tako, teka, putya. Baka mamaya totoo yung mga kaso sa kanya. Nood na naman ako ng mga vlog ng mga Medyo Talino napapansin Warriors. mo na medyo nagsisinungaling siya, tama? Tama. Kasi, hint na yan ang pagsisinungaling. Ngayon, meron akong napapansin mga inconsistency sa kanya mga sinasabi. Hindi ko sinabi sa kanya na gumawa ako ng GC namin mga vlogger. Doon kami nag-uusap-usap. Ganyan, nag-uusap-usap kami. Tapos siya pa rin, tatawag pa rin yan, madaling araw, minsan video call, gagawa siya ng FB page, ang FB account, o kaya ng WhatsApp na iba yung number, o kaya iba yung pangalan, tatawag siya sa akin, video call, nandun siya sa dilim, makikita mo lang, nagliliwanag yung kanyang ngipin. Ni-record ko yan yung ngipin lang niya makikita mo, tapos yung magbubulong-bulong siya doon, sasabihin niya kung ano yung mga iba vlog, ganyan. Hindi naman ko pinapitigil. Ang sinabi ko, wag lang pag-usapan yung kaso at wag lang pag-usapan yung nanay ko. Ayun nga po. Yun lang. Wag lang pag-usapan yung pinag-ugatan ko kasi ako maglalabas niyan. Opo. Pag nilabas ko yan, tamemihil silang lahat. Nagets mo? Opo. Meron kasi yung Talino Warriors na grupo. Parang sila yung nag-champion kasi naipakulong nila si FLM. Talagang nanonood na ako sa kanila. Meron ng mga time na kapag sila nag-vlog, kinokontra ko na. Kaya parang naging sagutan
grupo nila Boss Mike Cervera at grupo namin ng mga vlogger na pro FLM, sumasagot na sa kanila. Talaga sagutan. And still, kapag nag-vlog sila at nag-vlog ako, talagang yung vlog ko ang namamayagpag. Kasi number 1 vlogger nga eh. Saka yung sinasabi ko nga, coming from the horse mouth mismo. Dahil kinakausap nga ako gabi-gabi. At sabi ko, teka, maganda na to kasi pagtatanggol ko si FLM sa SOCMED. Kasi wala na siya sa personal, wala na siyang, kumbaga sa totoong buhay, wala na siya, nakakulong na siya. Dire-diretso lang to. Laban lang ako ng laban sa mga basher niya, sagot lang ako ng sagot. Suporta lang ako ng suporta sa kanya. Ngayon, hindi ko na alam na yung palang mga kasama kong vlogger, parang nagkakaroon na rin sila ng questions. Parang pagdududa. Kung gaano kalaki yung duda ko, gano'n na rin yung kanila. Andiyan yung meron pa nga noon yung mga rapper, mga grupo ng rapper, yung Sigaw Leiti mo. Talagang sila, gumagawa sila ng mga kanta. Rap song. Oo. Tapos si Papa Bear, gumagawa rin ng mga kanta. Ngayon, talagang yun na lang yung naging buhay namin kasi wala na nga FLM sa camera eh. Talagang talagang surviving mode ba tawag? Survival mode na. Survival mode. Kailangan namin maitawid to hanggat wala si FLM kasi parang nadudurog na kami ng Talino Warriors. Di ngayon, dire-diretso lang ako. Talagang sabi ko, minsan nakakapagod din, minsan wala akong upload, minsan magbo-vlog yung Talino Warriors. O, kita nyo, walang upload tong si Mac Pablo kasi na yan, natatalo na yan, pinanghihinaan na yan ang loob, ganyan-ganyan. Kasi hanggang ngayon, di pa rin nakakalaya si FLM. Kasi payag-paya ako noon kasi sabi ko, lalaya si FLM. Sabi ko, etong si FLM, makakapagpiyansa. Yung kaso niya, hindi kanya yun. Kasi yun din naman sinasabi sa akin ng mga tao na kapaligid sa kanya. At kung ano sinasabi sa akin, iba-vlog ko din. Yun lang ilalabas mo. Meron dyan na isang, yun nga, si Boss Mike Cervera. Tropa ko na ngayon yan hanggang dikit ko na yan. Si Boss Mike Cervera. Ngayon, ito si Boss Mike Cervera, meron siyang offer sa akin. Umuwi ako ng Pilipinas at sabihin ko doon sa Luneta Park na ako ay naniniwala na si Francis Leo Marcos ay tunay na Marcos at meron siyang kapatid noon na lumabas si Pastor. At sabihin ko na si Pastor at si Francis Leo Marcos ay hindi magkapatid. Meron siyang challenge sa akin, no? Dinner niya ako. Alam mo boss, MG, kung ano ang dare. Isang Lexus na kotse at 700,000 pesos. Yun daw bibigay si Mike Cervera. Oo. Dare niya sa akin. Para talagang patunayan ko lang na talagang ako solid pa rin kay FLM. At ako talagang naniniwala na siya tunay na Marcos at talagang siya talagang tunay na tunay ginagawa niyang pagtulong, walang pagbabalat kayo. Ilang araw yun, china-challenge ako. Wala akong maisagot doon. Kasi parang parang duda. Down ako, duda ako. Pero doon sa mga vlog ko, hindi ko syempre pinapakita yung panghihina ko na yun. Talaga pag nag-vlog ako, talaga sinasabi ko, mga bobong Talino Warriors na yan, huwag nyo nang pansinin yan, mga ganun ang sinasabi ko na lang. Yan po mga ganyang challenge lang po yan ng mga bobo, mga ganun sinasabi ko. E di ngayon, kumbaga parang nawala yung challenge na yon. Nagpatuloy pa rin ako. Hanggang, alam mo yung yung time na kada tatawag sa FLM, screen record ako ng screen record. Pag nag-uusap kami, screen record ako. Hindi ko na gaanong kumbaga yung mga pinag-uusapan namin, nandiyan naman yan sa YouTube channel ko, yung iba, mga na-re-upload na ng mga ibang vlogger. Maraming nag-re-upload niyan, maraming kumuha sa akin. Yung pagre-record ko na yon ng video na yan, minsan, pagkatapos namin mag-usap, pag ako nagmumuni-muni, babalikan ko, papakinggan ko. Talaga mag-headset ako o headphone, ganyan. Papakinggan ko talaga kung ano yung kanyang mga sinasabi. Sabi ko, teka, bakit ganun? Inuutosan na ako ni FLM na banatan yung judge na may hawak ng kaso niya. Alkalin nyo na buhay niya. Bumagsak yung anak nun sa bar exam. Araw-arawin nyo yan.
Hindi tayo titigil hanggang nakakamta ng katarungan. As in, araw-araw. Opo. Bubulabugin nyo yan. Lahat. Basta yung judge lang ang pakpakan. Opo. Sige po. Natakot ba to? O nabayaran to ng mga NBI? O natakot ba to ng mga NBI? Ganon. Ha? Opo, sige po. Uy. Oo. Na. Iba na Oo. yun ha. Oo, sabi pa niya, sabihin mo sa mga vlogger natin, banatan niyo to. Hindi ko matandaan yung kung ano yung korte, kung ano yung ano, kasi nandito yun Branch, sa yung YouTube channel RTC ko. level, oo. Oo, Yung RTC, kung ano Oo, mga RTC. Basta alam ko lang, Manila nga yata yun. Tapos, yung pangalan, pinababanatan niya. Yung anak niya, hindi nakagraduate ng ganito. Bobo kasi, mga ganun. Ang dami niyang pinapabanatan sa akin. Di ngayon, sabi ko po ano to parang kababo Yari ako. ka dyan, oo, iba na yan. Oo. Tapos meron pa siya pinababanatan nun, asawa ng pulis. Ang dami niyang pinapabanatan sa akin kasi nga ako na number one vlogger niya. Saka siguro, eto, kung ano sabi ko kay Makmak, gagawin ito yun. Talagang kapag kung ano sinabi niya sa tawagan namin, vlog kagad ako niyan. Talagang kinabukasan, meron akong upload patungkol sa pinag-usapan namin. Sabi ko, teka, parang parang patindi ng patindi. Parang ano na ako parang hindi na ako basta vlogger na lang Parang na ako parang nagka-character assassination na ako ng mga tao na kinakagalit niya. Yung inaaway niya. Kasi wala nga siyang YouTube, hindi siya nakakapag-live, wala siyang vlog, kaya ako yung parang boses niya. Kaya parang yung yung asawa ko noon, pinaano na rin ako, parang, uy, ingat ka diyan. Baka mamaya madali ka diyan. Oo, Baka mamaya kung ano mangyayari sa'yo. Oo. Alam mo, nung time na naggagawa ako ng ganyan, meron na sa akin mga nag-TPM, meron Death na mga threats. vlogang, may mga nagsasabi na sa akin, dudukuting ka dyan sa Malaysia. My God. Oo, dudukuting ka na dyan sa Malaysia dahil sa ginagawa mong pagtatanggol kay FLM. Kasi wala akong ibang outlet nun kundi yung vlog ko lang Magba-vlog pa rin ako niyan. Vlog pa rin ako ng vlog. Ngayon, biglang eto na. Madaling araw na naman, tumawag na naman. Ni-record ko ulit. Tapos this time, marami na kami. FB group call na. Messenger call na. Ang dami namin dun sa taas. Parang naging GC. Eto na, humanitarian. Eto na, pinaliwanag ni FLM. Kahit nakakulong ako, hindi nila ako mapipigilan tumulong. Yan ang gusto nila mangyari. Pigilan ng pagtulong ko. Sabi ko, maganda to. Parang nabuhayan ako ng loob. Nawala na naman yung duda ko sa kanya. Tulong. Andun na yung mga kasama kong vlogger. Nandun na, ang dami na. Mga kasama kong vlogger. Yung mga nanay na tumutulong sa kanya. Yung mga ibang mga taga-abroad like Alfa Romeo, Nasukir, California. Andun na, sa GC. Mac, tutulong tayo. Hindi nila ako mapipigilan. Sigawag ko dito. Talagang saya-saya namin. Kasi syempre, for the first time, nakasama namin siya sa GC. Andun yung mga vlogger. Talagang ang dami namin doon. Tuwang-tuwa kami. Hindi na kasya yung iba doon sa Group call. Sa group call. Yung iba, may mga extra phone sila, i-group call pa rin nila yung tawagan na yon para marinig nila yung boses ni FLM na nakakulong that time. Madaling araw. Parang sabi niya, i-plug nyo na to. Tutulong tayo. Di ngayon, vlog ako. Sinabi ko, nag-live ako noon. Tutulong si FLM kahit na nakakulong, hindi nyo mapipigilan. Na parang nanunuya pa ako noon sa mga humuli sa kanya, sa mga law enforcer. Hindi nyo mapipigilan si FLM, tutulong at tutulong to. Marami itong gagawin pagtulong kahit nakakulong. Di ngayon, nung time na ako'y nagla-live, minsan tatawag yan. Naka-live ako. Inumute ko ngayon. Mac, eto, dagdag mo to, sabihin mo to. Sabihin mo sa mga gustong tumulong, magpadala sila kay Dong Batalan. Eto, bibigay ko yung account number, GCash number, Palawan. Siyempre, ako naman, pagkatapos ko i-mute, sasabihin ko, sa mga gusto po magpaabot ng tulong, ganito po gagawin natin. Ito po ang bank account ni Dong Batalan, ito ang kanyang GCash. Talagang si Dong Batalan ang bagsakan ng pera.
At totoo yung sinasabi ni Kuya Erwin na lahat ng pera ng mga FFCI kay Dong Batalan lahat nakapangalan. Yung gusto magpadala ng personal, huwag nyo nang ipalipad. Ipunin nyo sa lahat ng FFCI nyo at lahat ng presidente nyo kay Dong Batalan makikipag-usap. At may mga resibo yan. Marami magpapatunay God. yan. FFCI all over the world. Kay Tol Jojo, Hong Kong. Kay Ate Lisa, Paris. Kay Spencer Lacaled, ano rin niya, Hong Kong din. Ako, Malaysia. Meron pa yan, Amerika. May Canada, si Macber. Kay Kuya Nasukir, Amerika yan. Pati yung sila, meron pang isa dyan, si Ate Happy Valentine. Amerika, hawak nila. Talagang grabe ang pera nung bumubuhos. Grabe yun. Grabe. Talagang napakaraming perang bumubuhos dyan. Tas lahat yung pera na yon is straight kay Dong, tama? Kay Dong Batalan. Pucha, grabe yan. So yung pera ng FFCI, saan yun galing? Yun ang tanong ko. Sa mga OFW. Paano kayo nakakakuha ng pera sa mga OFW? Paano nyo ginagawa yun? Pinaplug namin sa live namin, pinaplug namin sa mga videos namin, nakalagay doon yung GCash number na pwedeng pagdalhan, pangalan na pwedeng padalhan sa Palawan o Cebuana. Pag nasa USA kayo, pag nasa US, ito. Yes, oo. Pag nasa gantong bansa, Malaysia, ito. Pag ganun ba? Oh my goodness. Para wala nang bawas si YouTube. Kumbaga 100% Yes. ang makukuha. Oo. Kasi nga ano na kumbaga yung pakulay kasi sa YouTube, kung di ako nagkakamali, parang 25% sa YouTube, 75% lang sa vlogger. Kaya kaysa mabawasan pa yon, ang naisip ni FLM ay magpadala na lang sa kanya yung mga tao. Di ngayon, nung time na, na kami nagpa-plugging ng mga pagpapadala ng pera, may mga nanay na tumatawag sa akin, sinasabi nila, anak, eto, tutulong kami kay FLM. Medyo malaki tong halaga na ito, saan ba namin to papadala? Di syempre ako naman, bilang gusto ko nga pagtulong, tutulungan, magbibigay kasi sabi ko nga paano makakatulong sa FLM nakakulong? Lahat daw ng kanyang asset naka-freeze ng AMLAC. Meron siyang para sinasabi niya nasa billion na pera, nasa billion na pera sa bangko na freeze. Ngayon, sinasabi din ng mga tauhan niya, na-freeze yung asset ni Boss FLM, mga kotse, bahay, lahat naka-freeze. Meron mga time na sinasabi, hindi na sila makapasok dun sa bahay ni FLM, yung pinaplant niya noon, yung pineflex niya noon na mga sasakyan, hindi na nila ma-access kasi naka-freeze na sa AMLAC. Kaya ako, yun yung sinasabi ko sa mga nanay, sa mga mamis na kumukontak sa akin, gusto naming pagpatuloy yung pagtulong ng FLM, kanino kami magbibigay, sino kukontakin namin, ituturo ko sila kay Dong Batalan. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano ibinigay nila, kung gaano kalaki, kung ano ang mga pag-uusap nila. Di ngayon, meron akong, maliit lang naman yung grupo namin ng FFCI Malaysia. Actually, hindi pa nga siya FFCI noon FLM Malaysia group lang kami noon. Etong grupo na ito, nabulan din to ng mga OFW na supporter ko na hindi nila alam na nung time na yon ako pala taga Malaysia. Ngayon, nagkaroon kami ng nagkaroon lang ako ng live, binati nila ako, kami yung mga supporter mo dito sa Malaysia. Sabi ko, talaga pala, meron pala ako mga kababayan dito na Pilipino na napapanood ako. Magano tayo, meet and greet tayo. Tapos, tinipon ko sila, nagkita-kita kami doon sa Filipino Community Mall doon sa Malaysia, yung Kotaraya, doon sa Kuala Lumpur. Nag-meet and greet kami doon. Siyempre parang sikat ako, parang ganun yung dating kasi mga mga kababayan natin Pilipino na gustong sumuporta kay FLM na parang ako, nila ako, hinahangaan na rin nila ako. Kaya parang proud ako, ganyan. Ngayon, gumawa na kami ng mga GC, tapos every month, meron silang mga pledges na sinasabi sa akin, Mac, eto, pag dumating yung pera ko, pag sumahod ako, pag may natanggap akong ganito, tutulong din kami. Meron akong nalikom noon, kung hindi ako nagkakamali, nasa 20,000 pesos. Hindi ko na matandaan yung eksakto basta 20 na nga, nasa 20.
Tapos meron ding isang simbahan, ano siya, mga pastora sila from America, pinadaan nila dun sa isang member ng FFCI Malaysia para ibigay sa akin at ako ang magpapadala kay Dong Batalan. Kasi ayaw nilang magdirekta ng padala kay Dong Batalan. Di ba, dumaan sa akin yun. Parang more or less, parang mga nasa $300 yata yun o $400 na bigay sa akin. Pinadala ko lahat yun kay Dong Batalan. Basta lahat ng merong mga pagtulong, wala akong iniisip kung hindi irekta kay Dong Batalan. Ipadala. Oo. Grabe, ang bait nyo nun, ha? Oo, Okay. talagang Loyal, yung sobrang loyal. braso ni FLM parang kami braso, bunganga, mata. Kaya talagang kami yung ginawa ni FLM na puppet doon sa outside world kasi nga nakakulong siya. Ngayon, tulong. Ayan, kapag nagbibigay ng humanitarian, ng pagtulong, tuwa kami. Tapos ito nga, syempre si Kuya Dakings noon, nung hindi pa nakukulong si FLM, maganda rin yung naging tandem nila. Talagang patok na patok yan. Tapos yung mas lalong nakita yung pagtulong ni FLM. Actually, mas natulungan ni Kuya Dakings si FLM kaysa si FLM ang nakatulong kay Dakings. Talaga lang si FLM, sinira si Dakings dahil parang napapansin niya, siya na yung nagiging bida. Hindi na itong si FLM. Ngayon, nung time na yun, nakakasama pa namin si Daking sa mga live, nakakasama yung in-employ siya ni kinuha siyang tauhan ni FLM, talaga nakakapagpasaya siya. Pero doon sa pag tinatawagan niya ako, minsan binabanatan niya si Dakings. Parang sabi ko, teka, mabuti naman yung ginagawa ni Kuya Dakings, maayos naman ginagawa ni Kuya Dakings, bakit parang binabanatan niya? Kaya, alam mo, nung sa interview ni Kuya Dakings, nung in-interview mo siya, eto naisip ko, hindi kaya sinasadya ni Kulaong o ni Norman Mangusin na hindi pasahurin etong si Dakings kasi parang meron siyang, hindi natin alam, insecurities o meron siyang parang baka naiinggit siya. Yun yung parang pumasok na sa isipan ko na, teka, baka nga itong si FLM parang may lihim na galit kay Dakings kaya lang, wala akong magawa noon kasi syempre, bulag ka talaga. Oo. Parang anong nangyayari, malapit ako kay Kuya Dakings Talagang talagang alam naman niya yun kung gaano ako nagsisisi na hindi ko siya pinagtanggol nung time na yon. Kaya nga yung kwento niya, nung umuwi ako galing Malaysia, pinuntahan ko pa siya sa Chaong, Quezon. Dumating isang araw, dumating lahat sa bahay yan. Pinuntahan nila ako sa bahay, sila Makmak Pablo umuwi from other country. Humingi sila ng sorry sa akin talaga. Sa kanilang lugar, sa bahay niya, para lang humingi ng patawad nung time na yun. Pero okay naman na kami noon, sinurprise ko lang siya. Para ba mas makahingi ako ng patawad ng Ikinuwento niya yan. Ikinuwento niya yan. Nasira daw buhay niya dahil dun sa nagawa niyo. Grabe ni Kuya Dakings dyan. Lahat yun totoo. Saksi ako doon sa lahat ng paghihirap ni Kuya Dakings. Sabi ni Norman Guscus, hindi niya daw kilala si Dakings, Mag-i-interview ka ng tao na hindi ko kilala. Unang-una, hindi ko nag-i-empleyado yan. Ano na lang niya yun, talagang pathological liar na yan Sa GC, kapag kasi sa GC, minsan binabanatan ni FLM si Kuya Dakings. Pero mas vocal siya kapag magkausap kaming dalawa ng madaling araw. Sa niya, ito si Dakings napaghahalata ako, parang tinitira niya na talaga patalikod. Pero pagdating naman ng gabi, nagtatrabaho naman si Kuya Dakings sa kanya. Hindi naman siya kinakalaban, wala namang ginagawa sa kanya masama. Parang parang sabi ko, teka, bakit ganito? Hindi ko na maintindihan si FLM. Kasi sabi ko, parang mabait naman si Dakings, okay naman si Dakings. Parang kung sino yung mapagilitan niya, parang yun na rin yung gusto niyang kalabanin ko. Hindi ko kinalaban si Kuya Dakings, hindi ko siya binlag ng kahit anong masama, pero hindi ko siya pinagtanggol. Yun ang ginawa ko. Kasi nga, sabi ko, teka,
May mga utos na noon, banatan ni si The Kings eh. Hindi ko binabanatan si Kuya The Kings. Ako, nag-ano lang ako, nagpapapyaw, Kuya The Kings, kung ano, ganito man, ano, tama na, manahimik ka na lang, ganyan na lang. Hindi ko talaga siya, ikaw nga, ano, nabubudol ka ng mga supporter ni FLM. Wala akong ganong ibinato sa kanya. Kasi nga, alam ko ang ginagawa ni The Kings, yung sakripisyo niya. At masaya kami kapag nakikita namin si The Kings sa live ni FLM noon, masayang-masaya kami. Eto na. Nung natapos na yung mga ibang humanitarian, tulong siya, tulong, ganyan, mga politiko, nabibigyan ng bigas, eto na, tumawag siya sa akin ngayon. Madaling araw na naman, sabi niya sa akin, Mac, tutulong tayo sa Bataan. Sabi ko, ay, sige po, sige, tulong tayo. Sabi niya, mamimigay tayo ng 1,000,000 sako ng bigas. Wow! 1,000,000! First time niya akong tinanong. Sabi niya sa akin, magkano ba yung kinikita ng YouTube mo ngayon? Sabi niya, sige, kung magkano lang yung kaya mo, ibigay. Ipadala mo kay Dong Batalan. Bakit? Ba't kanya hinihingian? Yun nga eh, di ba? Bakit ako hinihingian? Andun na sila halos lahat, yung 13 na sila doon. Ako yung pang 14. Di nga sinabi nila sa akin yung problema. Sabi, Mac, eto kasi ang problema. Napag-desisyon na namin na aalis na kami ng suporta kay FLM. Sabi, Boss Mac, eto, maaatim mo ba ganito ganyan? Maaatim mo ba ganito ang ginawa nitong taon to? Kumbaga sila, ano na sila? Bukas na yung kaisipan nila. Si Norman Mangosin ay budol. Mali nga, may mali. Sabi ko sa'yo, nasisipain na nila ako sa GC. Sabi ko, teka, wag niyo akong alisin. Sasama na ako. Aalis na tayo. Ayun na. Nabuo na lang 14 vloggers. Anak ng tete. Eto, pagkatapos ng live namin ng 14 vloggers. Maya-maya lang. Siguro mga 1 hour, 2 hours. After ng live namin. Ayan na, naka-live na si FLM. At nandoon mismo si FLM sa kanyang live. Nakakulong. Nagla-live. Ano nangyari? Yung 1,000,000 na sacks na wala yung issue, sa amin napunta yung sisi, parang kami pa sinisisi na hindi natuloy yung pamimigay ng 1,000,000 sako ng bigas. Eto, tumatak sa isip ko noon, sabi niya, utang inan yung lahat eh. 14 vloggers kayo eh. Baka gusto nyo, padukot ko yung kayo isa-isa, pagpapatayin ko kayo eh. Binibigyan namin niya ng pera. Yan si Makmak, pinapadala namin niya ng pera. Ngayon, yung mga nandun sa live na yun, oh, kita nyo, budol yan, si Makmak Pablo, scammer, yan ang tunay na scammer, yan ang mangutot. Pucha, sabi ko, anak ng teteng. Ngayon, meron silang hindi nakakalimutan. Ito, boss, for the first time, malalaman to ng taong bayan. Walang nakakaalam nito. At wala akong pake kung sabihin ko to dito sa yung YouTube channel. Walang nakakaalam nito. Kaming 14 vloggers lang. One love, good fucking vibes.